So based po sa ating latest na satellite image, meron po tayong namamataan ng mga kaulapan or linya ng mga kaulapan na currently nakakaapekto sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon. Yan po yung frontal system or pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. And kung makikita po natin dito sa satellite image, mostly areas po ng Northern Luzon ay makakaranas ng maulan na panahon. So asahan po natin yung mga kalat-kalat mga puglan, pagkidlat at pagkulog. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, although may nakikita po tayong biglaang lumalabas ng mga kaulapan, most likely hindi po yan tatagal at possible duration niya ay nasa 30 minutes hanggang sa 2 oras. So itong mga kaulapan na po ito ay mostly mga localized thunderstorms lamang. So asahan pa rin po natin paghupa ng mga kaulapan po na yan, ay iiral po ulit yung mainit at maalinsahang panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na pagdating ng tanghali. Sa ngayon po, wala naman tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya this week, asahan po natin ang magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa ay yung possible southwest monsoon or pag-iral ulit ng hanging habagat later this week at posible ding makaapekto itong frontal system sa may bahagi ng Northern Luzon. Unti-unti pong bababa yung axis nitong frontal system at posible ding makaapekto sa may silangang bahagi ng Southern Luzon, partikular dyan sa may Quezon at ilang bahagi ng Bicol Region. Samantalang dahil inaasahan po natin na bahagyang lalakas po ulit yung epekto ng habagat sa mga susunod na araw, possible bago po matapos yung linggo, ay magiging mas madalas po ulit yung mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. So besides po yung mga afternoon na mga pag-ulan o mga localized thunderstorms na naranasan natin sa hapon o sa gabi, possible din po yung mga early morning or yung mga pag-ulan pagdating ng madaling araw. Dapo po tayo sa magiging lagay ng panahon ngayong araw dito sa Luzon. Gaya po na nasabi natin kanina, dahil pa rin sa epekto ng frontal system, possible po na magiging maulan ang ilang bahagi ng Northern Luzon area, partikular po sa Batanes, Cagayan, ilang bahagi ng Ilocos Norte, Abra, pati na rin ng Apayao. Samantalang sa nalalawing bahagi naman po ng ating bansa, patuloy pa rin yung mainit at malinsahang panahon, lalong-lalo na pagdating ng tanghali, kaya asahan pa rin po natin yung mga posibilidad ng mga localized thunderstorms pagdating naman sa hapon o sa gabi. Temperature forecast po natin dito sa Lawag, maglalaro mula 27 hanggang 33 degrees Celsius, 18 to 25 naman para sa Baguio City, Metro Manila at Legazpi City. Maximum temperatures posible pong umabot ng 34 degrees Celsius ngayong araw. Agwat naman po ng temperatura pa sa Tagaytay, maglalaro mula 23 hanggang 32 degrees Celsius at para naman sa Tugigaraw ay maglalaro mula 26 hanggang 36 degrees Celsius. Ang magiging lagay naman po ng panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa dahil wala po tayong inaasahan na malawakang mga pag-ulan o maghapon ng mga pag-ulan sa anumang bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao. Asahan pa rin po natin yung mainit na panahon ang iira lalong-lalo na pagdating ng tanghali at mataas lamang po yung mga tsansa ng mga localized thunderstorms. So monitoring lamang po tayo ng mga thunderstorm advisory na nilalabas ng ating Pag-asa Regional Services Division. Temperature forecast naman po para dito sa Palawan, Visayas at Mindanao, Kalayaan Islands at Puerto Princesa, maximum temperature sa abot ng 33 degrees Celsius. Gayon din sa mga piling syudad dito sa Visayas, para sa Iloilo, Cebu at Tacloban, maximum temperatures din ay aabot ng 33 degrees Celsius. Gayon din para sa Cagayan de Oro. Samantalang maximum temperatures naman para sa Metro Davao at dito sa Zamboanga, aabot din ng 34 degrees Celsius. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala pa rin po tayong gale warning sa ngayon, banayad hanggang sa katamtaman ng mapag-alo ng mararanasan, kaya malaya pa rin po makakapalaot yung ating mga kababayan na may mga maliit na sasakyang pandagat.